matagal din tayong hindi nagkita, pare, ah. Iba na talaga yung sumisikat, no? Hindi na nga, pare. Lagi nga akong nakakulong sa bahay. Mabawi lang. Order pa kayo, pare. Waiter! Oh, kampay, kampay! Waiter! Ako lang pa, basta lahat. Drink pa ako. Ang pulutan na rin, pulutan! Waiter! Hindi pa kayo Eric? Ay, Eric! Eric! Pare, pare! Ano nangyari dito? Boss! Alalayan niyo! Oh. Kamusta na pakiramdam mo? Okay lang. Okay lang siguro. Saan na ba ako? Nasa ospital ka. Dinala ka ng mga kaibigan mo kagabi. Nakita nila sa wallet mo yung sulat ni Ana. Ni Dr. Digia. Pinadala ka niya sa akin. Ako nga pala si Dr. Austria. Dale, ako yung espesyalista na inirekomenda sa'yo ni Ana. Pumunta na sana kita eh. Pero, masyado akong busy. Busy, ah. Pero meron kang panahon para makipaglasingan sa mga barkada mo. Dok, pwede ba huwag mo na akong sermonan? Bigyan mo na lang akong reseta para makalis na ako. Bumalik ka na lang bukas para makuha mo yung resulta ng medical check-up mo, okay? Pansamantala, etong reseta mo. Bumili ka at inumin mo. Eric, baby, ano nangyari sa'yo? Ba't ka na nito sa mumura yung kwarto na to? Sino namamahala rito? Ako po. At tinitiyak ko sa inyo na kahit mumurengkaan niyo ang lugar na ito, ay mabibigyan namin siya ng sapat na atensyon. Nawalan siya ng malay tao. Nasobrahan lang yata sa inom eh. Well, itatransfer kita sa ibang kwarto ngayon din. Baka dapuan ka pa ng ipis dito. Let's go, Eric. Hindi, huwag na. Specialist ako si Doc. All right, but I'm moving you to a private room. Diyos ko, baka machismis pa tayo sa dyaryong dito lang kita ibinagsak sa charity ward. Doctor? Masusunod po. Gawin mo lahat yung mga sinabi ko sa'yo para gumaling ka agad. Sige. Thank you. Mangambo! Pa! Parang Eric, thank you. Thank you talaga. Thank you, Bakit? pare. Thank you. Thank you, son. Sir Eric, sinabi na ho sa amin ng papa niyo na pag-aaralin niyo si Gemma. Pare, okay ka talaga. Thank you. Sabi ko naman sa inyo, talagang mabait tong pinsan ko si Eric, eh, right? Sir, mahuli na po kayo sa susunod niyong appointment. Okay. Siya nga pala, sinabihan ka na ba ng mama mo na malapit na ang SK elections? Nag-file ka na ba ng candidacy mo? Pa, mamaya natin pag-usapan. Alam niyo naman ayokong pumapasa sa election na yun eh. Huwag kang umalis, ha? Mag-uusap tayo. Mamaya na. Sige, pa. Mauna na Bye, kayo. Uncle. Pumalik kayo. Okay, Go. bye-bye. Bye, Salamat dito ho. muna ako. Sige Dito muna ako kay Sige, Eric. anak. Uy, basta tulungan mo ako manligaw doon sa lahat ng mga babae sa Maynila. Kaya naman pala eh. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Mauktak tong si Eric. Oh, mautak nga. Pero okay lang yun. Sige, kahit sinong babaeng makita natin sa Maynila, liligawan natin at mapapasagot natin. Sa isang kondisyon. I know that. Kailangan ka man libre. Mismo. Yes, you have to treat us. O sige, itakasan natin ang kotse ni Papa. Halika na. Okay. O, Odette, mga billing ko sa'yo ngayong wala na ako, ikaw na ngayon ang tatay yung panganay. Tsaka huwag mong pababayaan yung pag-aaral mo, tsaka yung mga kapatid mo. Pag may nang-away dyan, upakan mo kagad. Oo na. Tsaka ikaw, huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo si inay, Tsaka huwag niyong pababayaan yung pag-aaral niyo. Dahil pag nakatapos ako, kayo naman pag-aaralin ko. Pag naging arkitekto na ako, paayos ko itong buong bahay. Ha? Bunso, yung alaga natin pusa, huwag mong pababayaan. Opo, ate. Tignan mo tong bestida, ha? Ako na nahin ito. Bagay na bagay sa ito. Tignan mo, Nay. sexy. Nay, pambabae yan eh. Tsaka tingnan niyo nga, kita na kaluluwa ko dyan eh. Basta, dadalhin mo to sa Manila. Gemma, andyan na sila Eric at Ponzi. Okay. Oy, bilisan nyo. Dalhin nyo lang gamit ng ate nyo. Ang anak ko, pupunta na ng Maynila. Anak, mag-ingat ka doon, ha? Kung naman ang mangyari doon, balik agad dito, ha? Ano naman magiging problema ng anak mo ron? At saka kung meron man, kayang-kaya na yun. Babae pa rin ang anak mo, Ambo.
Nay, kahit naman babae ko, kaya ko naman sarili ko. Kita mo na. Mag-ingat ka, anak, ha? Opo, tay. Halika na. Diyan si Eric eh. Ano ba? Diyan na! Diyan na! Go, go, go! Oy, halika na! Halika na! Halika na! Bye! Uy, mabilis na! Bagal! Diyan ka lang. Anong gagawin mo? Ha? Maliligo. Kakaya naman sa'yo. O may pauwi sa trabaho. Toby, hindi tayo naparito dahil sa iniisip mo. Pinalakas kong loob mo para maipakita mo sa iyong ina na kaya mo siyang iwanan kahit na anong oras. Baka sakaling matauhan siyang nasa tamang edad na para magdisposisyon ng kanyang anak. Dapat nga sa bahay na lang kita sinama eh. Kaya lang pangit tingnan. Umalis lang si Gilbert dahil sa nag-away kami eh. Pananakip butas na kita? Okay lang sa akin kung meron kang ibang mahal. Ilang oras na mailimos mo sa akin, masaya na ako. Alam kong mahal mo ako. Pero hindi akong tipong gusto mong pakasalan. Akala mo lang. Dahil matagal ka nang nagre-rebelde sa nanay mo, hindi mo lang maipakita ng todo. Kalokohan! Sa probinsya pa lang, nag-aaral pa lang tayo, alam mo nang gusto kita. May niligawan ba ako sa mga kaklase natin? Eh kahit naman noong panahon na yun eh. Matagal nang tutol sa akin ng nanay mo. Kesyo, ambisyosa raw ako. Maharot, mataas ang lipad. O hindi ba? At kahit na anong tutol niya, ipinaglalaban kita. Na hanggang ngayon, ginagawa mo pa. Alam mo ba kung bakit? Dahil ako lang ang nag-iisa mong kasangkapan laban sa nanay mo. Bakit? Sa ibang bagay, wala ka namang ginawa kundi tumango ng tumango eh. Amin ka ng amin. Parati siyang panalo. Eh, itong pagsunod-sunod mo sa akin eh. Wala siyang magawa. Talo siya. Toby, kung pakakasalan mo ko, may mga oras na babalik sa iyong isipan ang naging relasyon namin ni Jackson. Ang mga customers na kamumuhian mo ko. Pandidirihan. Kaya maniwala ka sa akin, Toby. The best na para sa ating dalawang ganito. Magkaibigan. Babalik ka sa iyong ina. Hindi na isang anak na sunod-sunuran lamang at tinidiktahan, kundi isang lalaking marunong manindigan.